Martial Pick, Kabanata 5589. Narinig ni Downlord. Hindi niya alam kung paano aaliwin ang kanyang senior brother at tanging likod lang ang nagagawa niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Liu Jingshan at awkward na sinabi. Napahiya ko ang sarili ko sa harap ni junior brother. Hindi alam ni Fang Tianxi ang sasabihin at nanatiling tahimik. Marahil ay dahil nakainom siya ng kaunting alak, o marahil ay dahil wala siyang kausap sa loob ng maraming taon, biglang ibinuka ni Liu Jingshan ang kanyang bibig at sinabing. Si senior brother ay katulad mo, pagkatapos na sumulong sa Emperor Realm, dinala siya sa Void World. Sa oras na iyon, ang Void World ay medyo masigla. Mayroong libu-libong kapwa-disipulo sa Void World. Araw-araw, maraming senior brothers at sisters na may malalim na paglilinang na magbubukas ng kanilang mga altar at tatalakayin ang Dao. Napakaraming malalaki at maliliit na pagtitipon. Libu-libong tao. Bagamat alam ni Fang Tianxi na nagkaroon ng napakagandang panahon sa nakaraan, hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Kailangang malaman ng isa na ang mga kinakailangan para sa pagpili ng mga alagad ay lubhang malupit. Ang mga nakapasok sa Void World ay pawang mga talento na maaaring direktang mag-promote sa 5th grade o mas mataas. Kapag maganda ang kanilang edad, magkakaroon ng 10 tao bawat daang taon, at kung mas malala ang kanilang edad, magkakaroon ng 4 o 5. Libu-libong tao, iyon ang akumulasyon ng buong Void World sa loob ng 10,000 taon. Bukod dito, iyon ay libu-libong makapangyarihang Emperador Realm, 99% sa kanila ay nakondensed ang kanilang mga Dao Seals, pinino ang Yin-Yang 5 Elements at itinuturing na isang quasi-heaven opening realm. Sa kasalukuyan, mayroon lamang halos 300 tao sa Void World. Kung ikukumpara sa nakaraan, ito ay medyo kalat-kalat. 200 taon pagkatapos dumating si senior brother sa Void World, sinimulan pa lang niyang i-condense ang sarili niyang Dao Seal. Ang Dao Master ay naglabas ng utos, na nag-utos sa lahat ng quasi-heaven opening realm na mga disipulo na magtipon, at pagkatapos, kinuha niya sila. Sabi ni Liu Jingshan, ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan habang patuloy niyang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang manggas. Senior, medyo mapait ang buhay ni Kuya. Sa libu-libong kapwa-disipulo, halos lahat sila ay umalis, 20 lamang ang natitira tulad ng senior brother. Bagamat hindi pa niya personal na naranasan ang nangyari noon, nang marinig si Liu Jingshan na magsalita ng ganito, ramdam pa rin ni Fang Tianxi ang kanyang kawalan ng kakayahan at kalungkutan. Ang maingay na Void World ay biglang nawalan ng laman, at ang pamilyar na mga kapwa-disipulo ay hinayla palabas ng Void World ng Dao Master, na hindi maiwasang makaramdam ng labis na panlulumo. Kung si Liu Jingshan ay isang quasi-heaven opening realm cultivator sa oras na iyon, natural na makakaalis siya sa kanila, ngunit kasi simula pa lang niyang i-condensed ang kanyang Dao Seal. Junior brother, alam mo ba? Bakit ang Void World ay napakaraming disipulo noon? Natural, ito ay dahil hindi sila inalis ng Dao Master. Kung gayon, bakit hindi niya inilabas ang mga ito? Umiling si Fang Tianxi. Bakit? Huminga ng malalim si Liu Jingshan at sinabing. Hindi alam ni senior brother. Ngunit tila nakatagpo si Dao Master ng isang uri ng kagyat na bagay at hindi siya nakaalis pansamantala, kaya sa loob ng 10,000 taon, hindi niya ito nagawa. Tibigyang pansin ang bagay na ito, na nagdulot ng mas maraming alagad na lumitaw. Natahimik sandali si Fang Tianxi bago nagtanong. Hindi ba't dahil nakalimutan ng Dao Master? Ang paglilinang ng Dao Master ay napakataas, kaya anong uri ng kagyat na bagay ang maaaring makapagpaantala sa kanya ng 10,000 taon? Malamang na nakalimutan ng Dao Master. Tumingin si Liu Jingshan kay Fang Tianxi na may luhang mga mata, na parang ang mga salita ng kanyang junior brother ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang puso, na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Sumigaw siya. Imposible, hindi makakalimutan ni Dao Master. Ito ang kanyang miniature universe world, paano niya makakalimutan? Naramdaman din ni Fang Tianxi na malabong mangyari, kaya tumanggo siya at sinabing. Kung gayon, tiyak na nasa hiwalay si Dao Master. Bagamat medyo kakaiba na ibinubukod niya ang kanyang sarili sa loob ng 10,000 taon, normal para sa isang 8th grade o 9th grade heaven opening realm cultivator na manatili sa pag-iisa sa mahabang panahon. Napahawak si Liu Jingshan sa kanyang dibdib. Junior brother Fang, kung hindi ka marunong magsalita, huwag magsalita. Halos 3,000 taon nang naghihintay si senior brother. Napabuntong hininga si Fang Tianxi at tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagtanong si Liu Jingshan.
Junior brother, sa tingin mo ba ay napunta na naman sa seclusion ang Dao Master? Isa siya sa mga pinakaunang disipulo sa kasalukuyang Void World, at ang mga umalis sa Void World bago siya ay umalis na lahat para sa labas ng mundo. Buong 3,000 taon na siyang naghihintay dito at hindi niya alam kung gaano katagal bago siya umalis sa Void World. Umiling si Fang Tianxi. Paano niya malalaman ang tungkol sa Dao Master? Medyo hindi stable ang mood ng kanyang senior brother ngayon, kaya kung madami siyang sinabi, madaming pagkakamali ang gagawin niya, kaya mas mabuting manahimik na lang siya para maiwasang ma-provoke siya. Gayunpaman, sa wakas ay naunawaan niya ang pait sa puso ng kanyang senior brother. Kapag ang kultibasyon ng isang tao ay umabot sa kanilang kasalukuyang antas, imposible para sa kanila na umunlad pa. Kung gusto nilang makapasok sa Heaven Opening Realm, makakaalis lang sila sa Void World. Gayunpaman, ito ang miniature universe ng Dao Master. Kung hindi kikilos si Dao Master para tanggapin sila, paano sila makakaalis? 3,000 taon nang naghintay ang kanyang senior brother ngunit hindi niya ito nakuha, kaya natural na nakaramdam siya ng matinding panlulumo. Paano kung kailangan niyang maghintay ng 10,000 taon tulad ng huling pagkakataon? Hindi mapigilan ni Fang Tianxi na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad. Mahirap isipin kung gaano kahirap ang mga araw na iyon. Dao Master. Si Liu Jingshan, na nakaupo sa tabi niya, ay biglang tumayo at umungal patungo sa langit. Mangyaring buksan ang iyong mga mata at tingnan. Ang daan-daang mga disipulo sa Void World ay naghanda na upang labanan ang Black Ink Clan, ngunit ngayon sila ay nakulong dito, hindi maipakita ang kanilang buong lakas. Dao Master, ito ba ang gusto mong makita, para mamatay tayo sa katandaan dito? Ayaw ng alagad. Basag. Ang dagandong ni Liu Jingshan ay naging sanhi ng pagkahati ng kalangitan. Sa malayong abot tanaw, dahan-daang lumawak ang isang bitek. Napatulala sina Liu Jingshan at Fang Tianxi. Ito ay hindi isang bitek, ito ay isang mata, at sa loob ng kanyang kamahalan, mayroong isang pahiwatig ng pagiging mapaglaro. Malinaw na naramdaman ni Liu Jingshan na ang mata na ito ay nakatitig sa kanya at hindi mapigilan ang panginginig habang siya ay nakaupo sa lupa. Sa sumunod na sandali, isang mabagsik at hindi malabag na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Mga disipulo ng Void World, mayroong isang general na gustong maabot ang Heaven Opening Realm. Ang mga gustong pumatay sa kalaban, pumunta kaagad sa Hall of Heaven Ascension. Agad na nagulo ang buong Void World nang lumitaw ang lahat ng liblib na quasi-Heaven Opening Realm, lahat sila ay mukhang excited habang nagtitipon patungo sa Hall of Heaven Ascension. Nagsara na ang bitek sa langit, ngunit naroon pa rin ang natitirang presyon. Nagkatinginan sina Liu Jingshan at Fang Tianxi at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Kaagad pagkatapos, tuwang-tuwa siya. Sinabi ni Liu Jingshan. Narinig ito ni Dao Master, hahaha, dali, Junior Brother Fang, sumama ka sa akin sa Hall of Heaven Ascension. Pagkasabi niya nito, nanguna siya at lumipad patungo sa Hall of Heaven Ascension, si Fang Tianxi ay sumusunod ng malapit sa likuran. Halatang medyo nasasabik si Liu Jingshan, at habang lumilipad siya, walang tigil siyang nagdaldal. Junior Brother, ang swerte mo talaga. Hindi pa nagtagal mula nang pinuhin mo ang yin-yang at 5 elements, ngunit sinusubukan na kami ng Dao Master na palabasin. Kung makalipas ang ilang dosenang taon, natatakot akong maghintay ka sa susunod na pagkakataon. Pagkasabi nito, medyo nainis siya. Bakit wala akong swerte? Pero ayos lang, makakaalis na rin ako sa mundong ito. Sa oras na dumating silang dalawa sa Hall of Heaven Ascension, mayroon ng higit sa 100 tao ang nagtipon sa bulwagan, at mas marami pang tao ang sumugod. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng kagalakan, lalo na ang mga tulad ni Liu Jingshan, na naiwan dahil hindi sila kwalipikado noong nakaraan. Matapos maghintay ng 3,000 taon, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong masaksihan ang kalawakan ng labas ng mundo. Nagtipon-tipon ang lahat at masayang bumati sa isa't isa, parang pista. High Heaven Territory, sa labas ng Star Boundary, sa isang tiyak na kawalan, tumayo si Yang Kai habang tahimik na naghihintay si Hua Qingxi. Ngayon, biglang bumalik si Yang Kai mula sa Mysterious Nether Territory at tinawag siya. Hindi alam ni Hua Qingxi kung anong mga tagubilin ang mayroon ang Palace Master, ngunit pagdating dito, ang Palace Master ay walang sinabi, kaya hindi siya nagtanong. Ang isa pang bahid ng liwanag ay biglang lumipad palabas mula sa Star Boundary at dumating sa isang kisap mata. Yumuko si Hua Qingxi. Pagbati, Senior Ironblood. Bahagyang tumanggo si Zhan Wuan at tumingin kay Yang Kai, nagtanong ng may pag-aalala. Nabalitaan kong nasugatan ka ng malubha.
Halos 300 taon na ang nakalipas mula noong nagkasundo ang Territory Lord at 8th grade human race sa mysterious Nether Territory ng isang kasunduan. Sa nakalipas na 300 taon, hindi nagpakita si Yang Kai, at maraming tao ang nagpakalat ng mga tsismis na siya ay malubhang nasugatan, ngunit walang nangahas na abalahin ang kanyang liblib na pagmumuni-muni, kaya walang nakakaalam kung siya ay nasugatan o hindi. Natural na itinanggi ng buong mysterious Nether Army ang lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, nang mag-isang pumunta si Yang Kai sa pangunahing kampo ng Black Ink Clan upang talakayin ang kapayapaan sa iba't ibang territory lords, ito ay naging isang kahanga-hangang tanawin. Kung siya ay nasugatan, paano siya nakipagsapalaran? Malamang, ang mga tsismis na ito ay ipinakalat ng Black Ink Clan o ilang malisyosong Black Ink disciple na nakakagambala sa moral ng human race. Ngumiti si Yang Kai. Sa tingin ko din. Natigilan si Zhan Wuan, at maging si Hua Qingxi ay nahirapang paniwalaan. Inakala niya na si Yang Kai ay naglilinang sa pag-iisa sa nakalipas na 300 taon, ngunit sino ang mag-aakala na siya ay talagang masasaktan. Ngunit nakabawi na ito. Dagdag ni Yang Kai. Ang kanyang mga pinsala ay hindi sanhi ng kanyang pakikipaglaban sa Territory Lords, ngunit sa halip ay ang mga epekto ng paglinang ng three-part normalizing art. Kung gusto niyang linangin ang three-part normalizing art, kailangan niyang linangin ang isang human race body at Mosanter race body. Ito ay naiiba sa ordinaryong clone. Ang paglilinang ng isang ordinaryong clone ay hindi mahirap, ngunit kahit na ang isa ay magtagumpay, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, ang isang clone na hinati ng three-part normalizing art ay may walang limitasyong mga posibilidad. Para sa kapakanan ng taong ito, isinakripisyo ni Yang Kai ang sarili niyang divine soul, pinahina ito sa loob ng 300 taon at nakabawi lamang sa soul wormang lotus. Sa kabutihang palad, nitong mga nakaraang taon, habang pinapagaling niya ang kanyang mga sugat, nag-aayos din siya ng mga mapagkukunan. Ito ay katumbas ng isang mapait na sesyon ng paglilinang, at hindi siya nag-aksaya ng oras. Bakit bumalik ang Senior Ironblood? Casual na tanong ni Yang Kai. Sa huling pagkakataong dumating siya sa Star Boundary, si Duan Hongchen lang ang may hawak ng kuta dito habang ang iba pang Great Emperor ay lumabas upang patayin ang kanilang mga kaaway. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang mga aura ng ilang mga Great Emperor. Ito ay totoo lalo na para kay Zhan Wuan. Noong nakaraan, siya ang pinakamagaling sa labanan sa Star Boundary, at noon pa man ay ayaw niyang sumuko sa pagpatay sa Black Ink Clan. Ang makita siya sa Star Boundary ay medyo kakaiba. Bahagyang sinabi ni Zhan Wuan. Dapat nating bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya. Bukod dito, kailangan nating maghanda ng maaga. Lahat tayo ay Great Emperor mula sa Star Boundary, kaya kung linangin natin sa Star Boundary, magagawa nating makamit ang 2 beses ang mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Kung mas maaga kaming makapasok sa 8th grade, mas maaga kaming makakatulong sa iyo. Kitang-kita ang kanyang kahulugan, ngunit ngumiti lang si Yang Kai. Ang Senior Ironblood ay may mahusay na pananaw. Tiningnan siya ni Zhan Wuan ng malalim. Talagang mayroon kang ganyang mga iniisip. Natural. Sabi ni Yang Kai. Hindi ako nag-atubiling isakripisyo ang high-end na lakas ng labanan ng mysterious Nether Territory upang makipag-ayos ng isang kasunduan sa Black Ink Clan. Gusto ko lang gumawa ng training ground para sa human race, pero sa kalaunan ay lalago ang nakababatang henerasyon. Kapag na-promote na ang mga masters ng 7th grade na iyon sa 8th grade, isang bagong larangan ng digmaan ang magbubukas, hindi ko sila hahayaang mag-cultivate sa pag-iisa. Tumanggo si Zhan Wuan. Palagay ko rin. Ang pagpatay sa mga feudal lord na iyon ay hindi kasiya siya, dapat tayong maghintay hanggang sa makalusot tayo sa 8th grade bago patayin ang territory lord. Tumingin siya sa paligid, nalilitong tanong niya. Sino ang hinihintay mo? Ipinaliwanag ni Yang Kai. May ilang tao sa aking miniature universe na malapit nang makapasok sa Heaven Opening Realm at naghahanda akong ilabas sila. Naiintindihan ni Zhan Wuan. Martial Pick, Kabanata 5570. Kakaibang pakiramdam. Sa loob ng Void World, maraming quasi-Heaven Opening Realm cultivator ang nagtipon. Mayroong humigit kumulang 300 tao sa buong Void World, at bukod sa 20 o higit pang Emperor Realm na hindi pa ganap na pinuhin ang Yin-Yang at 5 Elements, lahat ng iba ay naghanda na upang makapasok sa sandaling sila ay umalis. Sa harap ng mga mata ng lahat, sa gitna ng bulwagan, ang espasyo ay biglang nasira, tulad ng isang bato na inihagis sa isang kalmadong ibabaw ng tubig, na lumilikha ng mga alon. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang hugis itlog na pinto sa orihinal na bakanteng espasyo. Marami sa mga mata ng quasi-Heaven Opening Realm ang lumiwanag.
Si Liu Jingshan, na matagal nang naghihintay ng 3,000 taon, ang nagkusa. Habang ang lahat ay nagulat pa rin, ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Mga kapamilya, aalis muna ang kapatid na ito." Pagkasabi niya nun, sumugod siya sa pinto at nawala. Sa pangunguna ni Liu Jingshan, ang iba ay hindi na nagdalawang isip at mabilis na sumugod sa pintuan. Naipit si Fang Tianxi sa gitna ng karamihan, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagkahilo, bigla siyang lumitaw sa isang malawak na kalawakan. Nang tumangala siya at nakita ang mga bituin, bigla siyang nakaramdam ng kawalang halaga. Si Liu Jingshan, na unang umalis sa Void World, ay lumapit, hinayla ang manggas ni Fang Tianxi, at ngumisi. Nilinggan ni Fang Tianxi ang kanyang ulo at nakita ang isang binata na nakasuot ng malapit na martial uniform. Dao Master. Tumawag si Fang Tianxi. Nakita niya ang estatwa ng isang Dao Master sa Hall of Fame. Ang binata sa kanyang harapan ay hindi bababa sa 80 hanggang 70% na katulad ng estatwa, kaya natural na nakikilala niya ito sa isang sulyap. Hindi lang siya. Sa sandaling ito, lahat ng quasi-heaven opening realm cultivator na lumabas sa Void World ay nakita din si Yang Kai, ang kanilang mga mata ay puno ng time na paggalang. Isa-isang lumabas sa portal ang mga disipulo mula sa Void World, at pagkaraan ng ilang sandali, nang lumitaw ang huling tao, biglang nawala ang portal. Tumingin si Yang Kai sa paligid at sinabi sa malinaw na boses, "Dahil pinili mong umalis sa Void World, dapat ay naghanda ka na para labanan ang Black Ink Clan. Gayunpaman, kung gusto mong lumaban sa Black Ink Clan, hindi sapat ang iyong kasalukuyang lakas. Dapat kayong lahat ay pumunta at sumulong muna. Lahat kayo ay mga henyo ng Void World, at pagkatapos ng maraming taon ng cultivation, hindi dapat maging problema para sa inyo na makapasok sa Heaven Opening Realm. Huwag mo akong bigin." Pagkasabi niya noon, tinitigan niya si Hua Qingxi. Itinaas ni Hua Qingxi ang kanyang kamay at daan-daang streak ng liwanag ang lumipad. "Ito ang Heavenly Yuan Stabilizing Pill, magagamit mo ito para tulungan ka bago ka sumulong." Marami sa quasi-heaven opening realm ang nagunat ng kanilang mga kamay upang saluhin ang spirit pill na ito at tuwang-tuwa sila. Ang mga taong ito ay naglilinang sa antas ng quasi-heaven opening realm sa loob ng maraming taon, kaya kahit na wala silang anumang tulong sa labas, hindi sila dapat magkaroon ng anumang mga problema. Ngayong mayroon na silang Heavenly Yuan Stabilizing Pill, nagkaroon pa ng insurance. Sunod-sunod silang yumoko bilang pasasalamat. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, "Pumunta ka." Ang lahat ay nagsimulang maghanap ng lugar na masisira. Si Zhang Wuan, na kanina patahimik, ay hindi maiwasang magtanong, "Kung tama ang pagkakaalala ko, nagpatawag ka ba ng isang grupo ng mga disipulo mula sa iyong miniature universe 400 taon na ang nakakaraan?" Mayroong ilang libong mga disipulo na lumabas sa oras na iyon, at ang eksena ng kanilang pag-akyat ay ikinagulat ni Bishi, Mo Mei, at ang iba pa. Bagamat hindi ito nakita ni Zhang Wuan ng kanyang sariling mga mata, narinig niya ito sa ibang pagkakataon. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng 400 taon, halos 300 elite ang lumalabas. Sinabi ni Yang Kai, "Ang daloy ng oras ng aking miniature universe ay iba sa labas ng mundo." Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Zhang Wuan ang ganoong bagay, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, mabilis niyang tinanong, "Dahil sa time principles." Tumanggo si Yang Kai. 400 taon sa labas ng mundo, halos 3,000 taon sa miniature universe. Tahimik na nakalkula ni Zhang Wuan na ang ratio na ito ay halos 7 o 8 beses na mas mataas. Sa madaling salita, ang paglinang sa miniature universe ni Yang Kai bago maabot ang Heaven Opening Realm ay magbibigay daan sa isa na lumaki sa napakabilis na bilis. Ang populasyon ng miniature universe ay mas maliit kaysa sa star boundary, kung ang paglipas ng oras ay pareho, ang bilang ng mga henyo na magagawa nito ay mas kaunti. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba sa daloy ng panahon, kahit na ang populasyon ng miniature universe ni Yang Kai ay mas maliit kaysa sa star boundary, sa mahigpit na pagsasalita, ang output ng mga henyong ito ay hindi kasing laki ng star boundary. Sa nakalipas na ilang taon, ang star boundary ay nakapag-produce ng ilang direktang 5th grade seedlings bawat taon. Paano ang ratio ng 7th grade? Tanong ni Zhang Wuan. Mga 10%. Sagot ni Yang Kai. Hindi nakaimik si Zhang Wuan. Hindi mababa ang ratio na ito, mas mataas pa ito kaysa sa star boundary. Sa paglipas ng mga taon, nakalkula ng star boundary na sa mga mabubuting panla na direktang umabot sa 5th grade o mas mataas, wala pang kalahati sa kanila ang direktang nakarating sa 7th grade. Siyempre, ito ay dahil din sa napakalaking populasyon.
Napakaraming pakinabang lamang ng isang World Tree clone, at kung mas marami ang bilang, mas kaunting mga nangungunang henyo ang magagawa nito. Ngunit ngayon, ang human race ay hindi lamang nagkaroon ng star boundary, ngunit mayroon ding Myriad Monster World. Dahil itinanam ni Yang Kai ang World Tree clone sa Myriad Monster World 300 taon na ang nakalilipas, ang World Tree clone sa Myriad Monster World ay nagsimulang magpakita ng lakas nito. Ngayon, maraming mga sundalo ang gumamit ng kanilang mga merito sa pakikipaglaban upang ipagpalit ang mga kwalifikasyon upang manirahan sa Myriad Monster World, na nagpapahintulot sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan o mga disipulo na manirahan at maglinang sa Myriad Monster World. Dahil hindi pa masyadong mahaba, hindi pa tumatag ang sitwasyon sa Myriad Monster World. Pagkatapos ng ilang daang taon, kapag ang World Tree clone ay ganap na nag-mature, ang Myriad Monster World ay tiyak na magiging pangalawang star boundary. Hindi pa banggitin na walang Great Emperor sa Myriad Monster World. Ito ang pinaka-pinahahalagahan ng human race ngayon. Ang mga Great Emperor ng star boundary ay mas mabilis na nilinang kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit sa kasamaang palad, ang bottleneck ng star boundary ay puno na, kaya imposibleng makagawa ng mas maraming mga Great Emperor sa maikling panahon. Gayunpaman, iba ang Myriad Monster World. Ang Myriad Monster World ay ganap na walang laman. Kung ang isang tao ay makakakuha ng pagkilala sa World Great Daw doon at maging isang Great Emperor, magiging maliwanag ang kanilang kinabukasan. Bukod pa rito, maraming big monsters sa Myriad Monster World, at sa nakalipas na 300 taon, mayroong big monsters na nakalas sa kanilang mga tanikala at nakipaglaban sa larangan ng digmaan. Ang buong Myriad Monster World ay isa pa ring treasure trove na naghihintay na mabuo. Habang nag-uusap silang dalawa, ang mga quasi-heaven opening realm cultivator ay nakahanap na ng kani-kanilang mga spot at nilamon ang kanilang mga table tasks. Sa isang iglap lang, isang malakas na aura ang kumalat mula sa lahat ng direksyon. Sa halos 300 tao na sabay-sabay na umaasenso, medyo kahanga-hanga ang eksena, ngunit kumpara sa eksena ng libu-libong tao na umaasenso sa Voidland noon, medyo kulang pa rin. Maaaring kailanganin ng mga ordinaryong cultivator na gumastos ng ilang pagsisikap upang makapasok sa Heaven Opening Realm, ngunit ang mga cultivator na ito mula sa Void World ay mabilis na umuunlad. Matagal na nilang pinino ang yin-yang at 5 elements, at bawat isa sa kanila ay may kakayahang makapasok sa Heaven Opening Realm. Dahil lamang sa pagsugpo sa Void World na hindi nila nagawang matuklasan ang mga misteryo ng Heaven Opening Realm. Ngayong nakaalis na sila sa Void World, wala na silang anumang mga hadlang at nakuha pa nga ang Heavenly Yuan Stabilizing Pill, kaya paano siya makakapagpatagal? Sa ngayon, ang mga taong tulad ni Liu Jingshan ay matiyagang naghintay sa loob ng 3,000 taon, na ginagaya ang eksena ng isang pambihirang tagumpay ng hindi mabilang na beses. Sa paglabas ng malalakas na aura, ang mga disipulo ng Void World ay nakapasok sa susunod na yugto. Ang 5th grade at 6th grade ay nasa lahat ng dako. Ang 7th grade ay partikular na kapansin-pansin. Di nagtagal, natuklasan ni Zhang Wuan na ang maliliit na brats na ito na nagmula sa miniature universe ni Yang Kai, 10% talaga ang nakalusot sa 7th grade. Karaniwan, sa bawat 10 tao, isa sa kanila ang direktang nakarating sa 7th grade. Ito ay isang lubhang nakakatakot na proporsyon. Sa natitirang mga tao, 30% ay 6th grade habang 60% ay 5th grade. Sa hinaharap, kapag naabot ng mga taong ito ang rurok ng kanilang paglilinang, lahat sila ay makakarating sa high-grade Heaven Opening Realm. Unti-unti, mas maraming tao ang nakapasok sa Heaven Opening Realm. Sa halos 300 tao, 1/2 pa lamang o higit pa ang hindi pa nakakalusot, at mayroong higit sa 26 na direktang 7th grade cultivator. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, dapat mayroong hindi bababa sa isang 7th grade sa mga natitirang 2. Ang mga unang nakalusot ay tuwang-tuwa ng tahimik nilang naramdaman ang pagtaas ng kanilang lakas. Mula sa Emperor Realm hanggang sa Heaven Opening Realm, ang lakas ng isang tao ay makakaranas ng hindi maisip na paglukso, kaya sa ilalim ng normal na mga pangyayari, pagkatapos ng pagsulong sa Heaven Opening Realm, magiging mahirap para sa isang cultivator na hawakan ang kanilang sariling lakas, at kung mas mataas ang ranggo, mas magiging mahirap ito. Biglang ibinaling ni Hua Qingxi ang kanyang mga mata sa isang tiyak na espasyo at bahagyang ngumiti. Isa pang 7th grade. Sa kabilang panig ng kawalan, sumikat ang aura ng isang disipulong Void World at bumulong ang kanyang katawan habang siya ay pumasok mula sa Emperor Realm patungo sa Heaven Opening Realm. At ang kapangyarihang tumagas ay malinaw na pundasyon ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Tagumpay. Sa kabilang panig,
nakatingin din si Liu Jingshan, lihim na natutuwa nang makita ang matagumpay na tagumpay ni Fang Tianxi. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nakita niya ang biglaang pagbabago sa panig ni Fang Tianxi. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit ang kanyang namumulaklak na aura ay biglang bumaba ng kaunti, mula sa 7th grade Heaven Opening Realm hanggang sa 6th grade Heaven Opening Realm. Malinaw na hindi inaasahan ni Fang Tianxi ang biglaang pagbagsak ng aura na ito, na naging sanhi upang siya ay nagpakawala ng isang pidgel na pag-ungol habang ang kanyang lakas ay naging magulo. Junior Brother Fang. Hindi napigilan ni Liu Jingshan na mapasigaw habang sumusugod siya kay Fang Tianxi. Gayunpaman, nang siya ay lilipat, isang malakas na puwersa ang nagpilit sa kanya na manatili sa lugar. Nang maramdaman ang pinagmulan ng puwersang ito, agad na lumiit ang leeg ni Liu Jingshan, hindi nang ahas na kumilos. Ito ay malinaw na gawa ng Dao Master. Bahagyang gumaan ang pakiramdam, sa tulong ng Dao Master, kahit na may nangyari kay Junior Brother Fang, hindi ito dapat maging malaking problema. Sa sandaling ito, binibigyang pansin ni Yang Kai ang mga galaw ni Fang Tianxi. Sa orihinal, ang tagumpay ni Fang Tianxi sa 7th grade ay medyo nagulat sa kanya, ngunit nang biglang bumaba ang kanyang aura sa 6th grade, alam ni Yang Kai na siya ay naging masyadong walang muwang. Bumantong hininga sa sarili, humakbang siya pasulong sa gilid ni Fang Tianxi at inilagay ang kamay sa kanyang tiyan, nagpadala ng voice transmission. Bantayan ang iyong isip at ayusin ang iyong aura. Hindi nagtagal si Fang Tianxi at mabilis na sumunod. Siya rin ay isang taong nakaranas ng maraming pagsubok at paghihirap at gumugol ng halos 2,000 taon upang maabot ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Ang kanyang pag-uugali ay higit na matatag kaysa sa karamihan ng mga nakalusot sa Heaven Opening Realm. Sa tulong ni Yang Kai, mabilis niyang naibalik ang kanyang magulong aura. Pagkaraan ng kalahating oras, dahan-daang iminulat ni Fang Tianxi ang kanyang mga mata at tahimik na naramdaman ang kanyang paligid, isang pagtataka ang bumungad sa kanyang mukha. Siya ay talagang matagumpay na nakalusot, ngunit siya ay isang 6th grade lamang, hindi isang 7th grade. Ito ay medyo kakaiba. Kailangang malaman na ang lahat ng mga mapagkukunan na pinino niya sa Void World ay mga materyales sa 7th grade. Sa lohikal na pagsasalita, dapat na siya ay isang 7th grade nang makapasok siya sa Heaven Opening Realm. Sa katunayan, nakalusot na talaga siya sa 7th grade Heaven Opening Realm noon, ngunit sa hindi malamang dahilan, sa sandaling nagtagumpay siya sa paglusot, isang misteryosong puwersa ang tila bumaba sa kanya, na naging dahilan upang bumaba ang kanyang cultivation mula sa 7th grade hanggang 6th grade. Matapos suriin ang kanyang sarili, may mas nakakagulat na nangyari. Ang kanyang miniature universe ay talagang nasa isang solidong pisikal na kalagayan. Martial Peak, Kabanata 5591. Nangyayari na hawak ang parehong pananaw. Kahit na walang Heaven Opening Realm sa Void World, mayroon pa ring ilang pangunahing impormasyon tungkol dito. Ang 1st grade hanggang 3rd grade Heaven Opening Realm ay Low Grade Heaven Opening Realm, 4th grade hanggang 6th grade Heaven Opening Realm ay Mid Grade Heaven Opening Realm, at 7th grade hanggang 9th grade ay High Grade Heaven Opening Realm. Ang 4th grade at 7th grade ay may magkaibang limitasyon, at ang pagkakaiba sa lakas ay parang langit at lupa. Dahil ang miniature universe ng Low Grade Heaven Opening Realm ay hindi sapat na matibay, ang pundasyon ay hindi magiging matatag, kaya kahit nabuksan nito ang sarili nitong miniature universe, ito ay ilusyon lamang. Sa pamamagitan lamang ng paglusot sa 7th grade ay magagawa ito ng isang tao. Si Fang Tianxi ay isa na ngayong 6th grade Heaven Opening Realm cultivator, kaya lohikal na pagsasalita, ang kanyang miniature universe ay dapat nasa pagitan ng ilusyon at solid, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang kanyang miniature universe ay aktwal na nagbago mula sa ilusyon na estado patungo sa pisikal na estado. Bukod dito, malinaw na nakalusot lang siya sa 7th grade, ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nahulog sa 6th grade. Ito ay lubos na naguguluhan sa kanya. Ang kanyang tagumpay sa Heaven Opening Realm sa pagkakataong ito ay tila medyo naiiba. May nararamdaman ka bang paghihirap? Tanong ng malumanay na boses mula sa harapan. Noon lamang bumalik sa katinoan si Fang Tianxi at mabilis na sumagot. Wala, salamat, Dao Master. Bahagyang tumanggo si Yang Kai bago binawi ang kanyang kamay. Saglit na nag-isip si Fang Tianxi bago kinuyam ang kanyang mga kamao. Dao Master, may itatanong si Disciple. Lumingon si Yang Kai at tumanggo. Magsalita ka, sinabi ni Fang Tianxi. Ang miniature universe ng disipulo ay tila nagbago mula sa ilusyon tungo sa pisikal na kalagayan, ngunit malinaw na sumulong lamang si disipolo sa 6th grade, bakit ganoon? Pagkasabi pa lang niya nito,
Maraming tao sa paligid niya ang nagpakita ng pagtataka. Ang miniature universe ng 6th grade Heaven Opening Realm ay aktwal na nagbago mula sa ilusyon tungo sa pisikal na estado. Salungat ito sa sentido komon, at kasabay ng biglaang pagbaba ng marka ni Fang Tianxi ngayon, marami sa mga kapwa-disipulo na may mabuting pakikitungo sa kanya ay nagpakita ng nag-aalalang mga tingin. Sinulyapan siya ni Yang Kai at mahinang sinabi. Kahit na walang 6th grade Heaven Opening Realm sa iyong sitwasyon, hindi ito linggo. Nagulat si Fang Tianxi. Nangyari na ito dati. Sinabi ni Yang Kai. Iyan ang kaso sa akin. Hindi dapat mababa ang mga natamo mo sa Dao of Space, di ba? Magalang na sumagot si Fang Tianxi. Mayroon akong ilang mga insight. Ibig bang sabihin ng Dao Master na ang mga pagbabago sa aking miniature universe ay nauugnay sa space principles? Hindi ko sinabi iyon, bulong ni Yang Kai sa kanyang puso, ngunit wala siyang magandang paliwanag sa ngayon, kaya nasabi lang niya. Noong sumulong ako sa Heaven Opening Realm, hindi ako high-grade Heaven Opening Realm Master, ngunit ang sitwasyon ng miniature universe ko ay kapareho ng sa iyo. Nag-isip sandali si Fang Tianxi bago nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at nangyari na ito noon, at nangyari na ito sa Dao Master, kaya hindi ito dapat maging malaking problema. Gusto niyang tanungin kung paano bumagsak ang kanyang cultivation mula sa 7th grade hanggang 6th grade, ngunit kumaway na si Yang Kai patungo kay Hua Qingxi. Sumugod si Hua Qingxi. Palace Master. Iniutos ni Yang Kai. Dalhin sila sa Star Boundary at patatagin ang kanilang cultivation bago sila itapon sa Mysterious Nether Territory para magkaroon ng karanasan. Sa kasalukuyan, sa iba't ibang larangan ng digmaan, mayroong maraming 3rd grade at 4th grade Heaven Opening Realm Cultivator, lalo na sa Mysterious Nether Territory. Mayroon ding 1st grade at 2nd grade, itong mga alagad na nanggaling sa Void World ay hindi bababa sa 5th grade, hindi sila maaaring palakihin sa isang greenhouse. Gayunpaman, ang kasalukuyang Mysterious Nether Territory ay hindi na natugunan ang mga pangangailangan ng hukbo ng human race. Dahil sa nakalipas na 300 taon, napakaraming tao ang napunta sa Mysterious Nether Territory. Sa pagkakataong ito, binalak ni Yang Kai na bumuo ng ilan pang ganoong mga lugar. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng ilang higit pang mga lugar upang sanayin ang mga pangangailangan ng human race. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga kamao kay Zhan Wuan. Senior Wuan, aalis muna ako. Tumanggo si Zhan Wuan. Sa susunod na sandali, nawala si Yang Kai. Nang makita ito, lihim na napabuntong hininga ang ilan sa mga disipulo na nagal-inang ng Space Principal. Ang mga tagumpay ng Dao Master sa Space Dao ay tunay na umabot sa kaharian ng pagiging perpekto. Ang mga disipulong ito na nakakuha ng Dao Master Space Dao Cultivation ay hindi man lang nakita kung paano nawala ang Dao Master. Ang mga disipulong ito ay nagtipon sa paligid ng Star Boundary at pagkatapos ay nagtipon sa paligid. Lumuhad si Liu Jingshan sa gilid ni Fang Tianxi at hinigit siya ng kanyang siko, sinabing. Walang masama sa pagiging 6th grade. Di ba sabi mo sinabi ni Dao Master na hindi siya high grade Heaven Opening Realm nung na-promote siya? Sa hinaharap, ang ating mga tagumpay ay maaaring hindi nangangahulugang mas masahol pa kaysa sa Dao Master. Natatakot siyang baka magkaroon ng masamang mood si Fang Tianxi pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay, kaya dali-dali siyang lumapit upang aliwin siya. Bahagyang tumanggo si Fang Tianxi. Tama si senior brother, hindi ko lang maintindihan kung bakit ako nabigo na makapasok sa 7th grade. Hindi ito kabiguan. Malinaw niyang naramdaman na siya ay matagumpay na nakalusot, ngunit sa sandaling nagtagumpay siya, tila pinigilan ng isang uri ng puwersa ang kanyang paglilinang, na naging dahilan upang mahulog siya mula sa 7th grade patungo sa 6th grade. Hindi na kailangang panghinaan ng loob, at hindi rin kailangang hindi masiyahan. Noong nakaraan, ang kanyang kakayahan ay medyo mahirap, at gusto lang niyang maranasan ang malalaking ilog at bundok ng Void World bago siya tuluyang tumanda, kaya determinado siyang umalis sa Fang Family Manor. Ang paglalakbay na ito ay inabot sa kanya ng higit sa 2,000 taon, at ang kanyang paglilinang ay tumaas mula sa Immortal Ascension hanggang sa kasalukuyang 6th grade Heaven Opening Realm. Isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanya, at siya ay lubos na nasisiyahan. Sinabi ni Liu Jingshan. Mas maganda kung ganoon ang iniisip ni junior brother. Napakalaki ng punong iyon, ano iyon? Pagtingin sa direksyon na itinuturo ni Liu Jingshan, agad na nakita ni Fang Tianxi ang matayog na World Tree sa Star Boundary. Marami sa mga disipulo mula sa Void World ay namangha din, hindi pa sila nakakita ng ganito kalaking Divine Tree dati. Sa katunayan, ang Void World ay mayroon ding ganoong kalaking puno, ngunit wala pang nakakita nito noon pa man.
Kung tutuusin, may maliit pang ang saplang nakakabukas pa lang, at ito ay kumakaway sa hangin. Gayunpaman, ang Panginoon ng Miniature Universe ay kasalukuyang nakikibaka sa iba pang mga isyu at walang oras upang maingat na suriin ang kanyang sarili, kung hindi ay matutuklasan niya ang pagkakaroon ng saplang na ito. Daan-daang mga disipulo mula sa Void World ang sumunod kay Hua Qingxi sa Star Boundary at nanirahan upang patatagin ang kanilang paglilinang. Nagmadali na si Yang Kai sa kalapit na Great Territory ng Star Boundary. Bagamat walang digmaan sa Great Territory na ito, napakasigla pa rin nito, dahil lahat ng puwersang nakalap ng human race ay ililipat mula sa lugar na ito patungo sa Head Office Division, maraming alchemy at artifact refining base ang naset up. Ang mga responsibilidad ng Head Office Division ay medyo katulad ng sa nakaraan. Pagdating ni Yang Kai dito, hindi niya inistorbo ang napakaraming tao at mabilis na natagpuan si Mi Jinglan sa isang malaking bulwagan. Sa sandaling magkita sila, medyo naging haggard ang kutis ni Mi Jinglan. Bihira para sa isang pick na 8th grade na tulad niya ang magpakita ng ganoong haggard na hitsura. Malinaw, ang human race ay may napakaraming bagay na kailangan nilang isaalang-alang, na nagdulot sa kanya ng kakulangan ng enerhiya. Nang makita si Yang Kai, medyo nagulat si Mi Jinglan. Lumabas ka sa pag-iisa. Tumanggo si Yang Kai. Kakabalik ko lang mula sa Star Boundary. Kumikislap ang mga mata ni Mi Jinglan habang sinisiyasat niya. Ano ang iyong mga plano? Sinulyapan siya ni Yang Kai at tumawa. Senior brother Mi, anong plano mo para sa akin? Ngumiti si Mi Jinglan. Mukhang lahat ay may parehong ideya. Pagkatapos ay puputulan ako. Aling digmaan ng Great Territory ang pinaka-tense. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Mi Jinglan. Twin Poles Territory. Ang Black Ink Clan ay nagdaragdag ng kanilang puwersa nitong mga nakaraang taon, na tila nilayo na ganap na ibagsak ang Twin Poles Territory. Bagamat tumugon ang aking human race, dapat mo ring malaman na ang lakas militar ng human race ay maikli pa rin kumpara sa Black Ink Clan. Wala silang pakialam sa pagkamatay ng Black Ink Clan, pero hindi pwede ang human race ko. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Twin Poles Territory ay katulad ng Mysterious Nether Territory noong mga unang taon. Bagamat personal itong pinangangasiwaan ni Xiang Shan, nang walang ganap na pagsupil, magiging mahirap na baligtarin ang sitwasyon. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Naiintindihan ko, pupunta ako sa Twin Poles Territory. Nakahinga ng maluwag si Mi Jinglan. Iyan ay para sa pinakamahusay, ngunit kung ipapakita mo ang iyong sarili, ang Mysterious Nether. Ngumisi si Yang Kai. Kahit na magkaroon sila ng 10 beses na lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob na magsimula ng digmaan. Ang kasunduang pangkapayapaan ng Mysterious Nether Territory ay batay sa katotohanan na ang Mysterious Nether Army ay nagkusa na isuko ang kanilang bentahe sa mga tuntunin ng mataas na antas ng lakas ng labanan. Kung ang Six Arms ay maglakas loob na hilingin sa Territory Lord na kumilos, ang tinatawag na kasunduan sa kapayapaan ay magiging walang kabuluhan. 300 taon na ang nakalilipas, nagawang patayin ni Yang Kai ang mga Territory Lords na iyon, at makalipas ang 300 taon, nagawa pa rin niya. Saglit na natigilan si Mi Jinglan bago siya biglang nakaramdam ng panlulumaw sa kanya. Ang mga matandang 8th grade master na ito ay pawang mga mainstay ng human race, ngunit kahit ang isang tulad ni Xiang Shan ay hindi kayang kontrolin ang buong territory battlefield. Hindi nagatubili si Xiang Shan na personal na pangasiwaan ang Twin Poles Territory. Sa karamihan, maibabalik niya ang ilan sa momentum ng human race para hindi mabilis na bumagsak ang kanilang frontline. Gayunpaman, itong batang 8th grade master na nasa harap niya, na maraming henerasyon sa ibaba nila, ay nagawang kumilos ng buong tapang, ganap na hindi pinapansin ang makapangyarihang innate territory lords. Kung ang innate territory lord ay isang makamandag na ahas, kung gayon si Yang Kai ay isang agila na pumailang lang sa kalangitan, isang mabangis na lobo ng digmaan. Agila na nangangasiwa sa langit, lobo na gumagala sa lupa. Bukod sa panlulumo, nakaramdam din siya ng kasiyahan. Sa sunod-sunod na henerasyon, dahil sa mga sumisikat na bituin na ito kung kaya't ang human race ay nagawang sumikat sa madilim na mundong ito at nagbibigay liwanag sa landas para sa human race. Sa ngayon, nag-iisa si Yang Kai, ngunit sa hinaharap, tiyak na mas marami pang katulad niya. Sa Mysterious Nether Battlefield, ang nakababatang henerasyon ng Heaven Opening Realm Masters ay nagsimulang magpakita ng kanilang kinang, gamit ang kanilang dugo at buhay ng mga kaaway upang bumuo ng kanilang sariling prestihiyo. Sila ay mabilis na lumakas, at sa hinaharap kapag sila ay lumaban sa Black Ink Clan, sila ay nakatadhana na maging mahalagang mga tao. Gayunpaman, mayroon lamang isang Mysterious Nether Territory.
Sa nakalipas na ilang daang taon, sa pagbuhos ng mga sundalo ng human race, ang orihinal na maluwang na yugtong ito ay unti-unting naging masikip. Nakikita ito ni Yang Kai, ngunit paanong hindi sina Mi Jinglan at Xiang Shan? Ang human race ay nangangailangan ng higit pang mga lugar ng pagsasanay. Dati, naisip din ni Mi Jinglan na hilingin kay Yang Kai na gumawa ng isa pang mysterious nether territory, ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng kasunduan sa kapayapaan, si Yang Kai ay nag-iisa sa loob ng halos 300 taon. Bago siya pumunta sa pag-iisa, iniutos niya na walang sino man ang pinapayagan na mang-istorbo sa kanya maliban kung siya ay personal na nagpakita. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Yang Kai sa pag-iisa, malinaw na ito ay isang bagay na napakahalaga. Paanong maglakas loob si Mi Jinglan na istorbohin siya? Sa kabutihang palad, pagkatapos umalis ni Yang Kai sa pag-iisa, agad siyang pumunta sa head office division at nakaisip ng parehong ideya. Ito ay nagpasaya kay Mi Jinglan. Ang batang 8th grade na ito, hindi lamang siya ay may napakalakas na individual na lakas, ngunit mayroon din siyang magandang pakiramdam sa pangkalahatang sitwasyon, kaya ang pakikipag-usap sa ganoong tao ay hindi mag-aalala sa kanya ng labis. Kung maaari, dapat tayong magbukas ng ilang lugar ng pagsasanay. Sigurado akong hindi tatanggi ang Black Ink Clan. Udyok ni Mi Jinglan. Natawa si Yang Kai. Iyon nga ang iniisip ko. Marshall Pick, Kabanata 5572. Twin Poles Territory. Sa Twin Poles Territory, ang labanan ay lubhang maigting. 300 taon na ang nakalilipas, ang Black Ink Clan ay dumanas ng pagkatalo pagkatapos ng pagkatalo sa Mysterious Nether Territory, na wala ng malaking bilang ng Territory Lords. Bagamat nakipagkasundo sila sa Master ng 8th grade, ang mga Territory Lords ay talagang namatay. Tila desperado na mabawi ang kanilang prestihiyo at momentum, ang puwersa ng Black Ink Clan sa iba't ibang Great Territories ay tumaas ang kanilang kapangyarihan sa Open Siba, kung saan ang Twin Poles Territory ang pinakamalakas. Malinaw na itinakda ng Black Ink Clan ang territory battlefield na ito bilang kanilang layunin, patuloy na nagpapadala ng mga reinforcement sa teritoryong ito sa paglipas ng mga taon, gamit ang kanilang napakalaking lakas ng militar upang sugpuin ang human race. Kung ito ay dati, sa Open Siba ng Black Ink Clan, walang paraan na mapoprotektahan ng Twin Poles Territory ang sarili nito, ngunit sa patuloy na pagpipino ng Evil Purging Divine Spear sa paglipas ng mga taon, hindi ito parang ang tao. Walang kakayahang lumaban ang lahi. Ang Evil Purging Divine Spear ay pinino ng artifact refiners at pagkatapos ay tinatakan ng naglilinis na liwanag ng mga Divine Spirit na kumokontrol sa Sun at Moon marks bago ipinamahagi sa mga master ng human race. Ginampanan nito ang isang napakahalagang papel sa bawat mahusay na labanan. Dahil dito, higit sa kalahati ng Evil Purging Divine Spear na pinino ng Mysterious Nether Territory ay naipadala sa Twin Poles Territory. Sa anumang kaso, ang mga Territory Lord ng Mysterious Nether Territory ay hindi nang ahas na kumilos, kaya ang kahilingan ng Mysterious Nether Territory para sa Evil Purging Divine Spear ay mas maliit kaysa sa ibang Great Territories. Sa bawat dakilang labanan, ang pinaka-nakasisilaw na bagay sa kawalan ay ang purong liwanag na sumibol mula sa Evil Purging Divine Spear, bawat liwanag tulad ng isang maliit na araw na nagliliwanag sa walang katapusang kadiliman, na nagpapahintulot sa hukbo ng human race na magtiyaga. Sa oras na dumating si Yang Kai sa Twin Poles Territory, ang labanan ay nasa kritikal na yugto. Natakpan ng hukbo ng Black Ink Clan ang buong kalangitan at idineklara ang kanilang tahanan sa mundo. Ang mga hukbo ng human race ay maaari lamang umasa sa mga defensive position na kanilang itinayo kanina upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang hukbo ng sangkatauhan ng Twin Poles Territory ay karaniwang wala ng kakayahang harapin ang Black Ink Clan ng direkta, ngunit kahit na ang kanilang pinakamatigas ang ulo ng mga depensa ay tuluyang masisira. Sa larangan ng digmaan, ang mga battleship ng human race ay nagpabalik-balik, na ibinuhos ang kanilang mga secret techniques at artifacts habang ang 8th grade human race cultivator ay lumaban. Inalis ni Yang Kai ang kanyang aura at lumutang patungo sa larangan ng digmaan na parang multo. Walang tiyak na target, hindi niya nakilala ang alinman sa mga territory lord na ito mula sa Twin Poles Territory, para mapatay niya ang sino mang gusto niya. Pagkatapos ng 300 taon ng pag-iisa, ang Asher Dragon Spear ay hindi nabahiran ng dugo. Oras na para maranasan ng mga masters ng Black Ink Clan sa Twin Poles Territory ang takot na madami na. Sa isang lugar sa larangan ng digmaan, ang isa sa mga 8th grade master ng human race ay kasalukuyang nakaharap sa dalawang kaaway. Gayunpaman, ang 8th grade master na ito ay nahaharap sa ganitong uri ng sitwasyon ng hindi mabilang na beses, kaya kahit na mahirap, nagawa pa rin niyang magpumilit. Bukod dito,
Itinago niya ang kanyang evil purging divine spear, na naging sanhi ng pag-iingat ng dalawang territory lord sa kanya, kaya nang magpalitan sila ng suntok, nagawa nilang bantayan ang anumang palihim na pag-atake. Nagkabanggaan ang World Force sa panahon ng labanan, na naging sanhi ng mga nakapaligid na cultivator na tinangay ng shockwaves. Ang 8th grade ng human race ay kasalukuyang nakatuon sa pagharap sa dalawang pag-atake ng territory lords, lihim na iniisip kung dapat ba niyang subukang saktan muna ang isa sa kanila. Ang paghaharap sa pagitan ng 8th grade at ng territory lords ay karaniwang nagresulta sa magkabilang panig na nasugatan, ngunit ang human race pa rin ang nangunguna. Dahil kung ang isang cultivator ay nasugatan, maaari silang gumamit ng isang spirit peel upang pagalingin ang kanilang mga pinsala. Kung sila ay nasugatan, maaari silang magtiis, ngunit kung ang territory lord ay nasugatan, hindi sila makapasok sa Black Ink Nest. Iilan lang ang mid-grade Black Ink Nest sa Twin Poles territory. Sa kasalukuyan, maraming nasugatan na territory lords ang nagpapagaling sa kanilang mga pinsala doon. Kung mas maraming territory lord ang nasugatan, kailangan nilang pumunta sa Northern Pass upang makabawi. Sa nakalipas na ilang taon, maraming nasugatan na territory lords ang pumunta sa Northern Pass para magpagaling, at marami sa kanila ang bumalik din mula sa kanilang mga pinsala. Sa pamamagitan ng pag-asa sa pamamaraang ito ng mutual destruction na ang 8th grade human race ay epektibong nasugpo ang bilang ng territory lords na kalahok. Kung ang lahat ng territory lords ay sasali sa labanang ito, ang 8th grade ng human race ay hindi makakalaban. Hindi bababasa, kailangan nilang isuko ang 2 o 3 great territory battlefields at paliitin ang kanilang mga puwersa. Gayunpaman, kung ang human race ay lumiit sa kanilang puwersa, ang Black Ink Clan ay makakapag-concentrate din ng kanilang mga puwersa. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ng human race na madaling mawala ang anumang great territory battlefield. Ang lahi ng tao na ito na 8th grade ay mabilis na nagpasya at naghanda na humanap ng pagkakataong magkamali at maakit ang isang territory lord para labanan siya. Hanggat hindi siya namatay, maaari siyang kumita. Gayunpaman, bago pa man siya makagawa ng anuman, isang boses ang biglang pumasok sa kanyang tenga. Ang master ng 8th grade ay natigilan saglit bago naging sobrang saya. Bagamat hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha, lihim siyang naghahanda sa pag-atake. Makalipas ang ilang hininga, bigla siyang sumigaw. Kung mamamatay ako, mamamatay tayong magkasama. Pagkasabi nito, ang evil purging divine spear sa kanyang kamay ay nag-transform sa isang streak ng liwanag at bumaril patungo sa isa sa mga territory lords, na nagpapakita ng desperado na tindig. Ang dalawang territory lords ay handa na para dito, at nang makita nila ito, mabilis nilang na-activate ang kanilang black ink strength at nag-condense ng makapal na itim na ulap ng tinte sa harap nila. Isa rin itong paraan na binuo ng territory lords para harapin ang evil purging divine spear. Ang purong naglilinis na liwanag ay ang kalaban ng black ink strength, at kapag nailabas na ang evil purging divine spear, maging ang mga territory lord ay mahihirapang umiwas. Dahil hindi nila ito maiiwasan, magagamit lang nila ang kanilang malawak na black ink strength para labanan ang kapangyarihan ng purifying light. Sa sandaling pumutok ang liwanag, hindi makita ang master ng 8th grade o ang territory lord. Gayunpaman, sa sandaling ito, naging matindi ang paghaharap. Inakala ng magkabilang panig na ang tagumpay ay nasa kanilang kamay at agad na inilunsad ang kanilang mga hakbang sa pagpatay. Ang mayamang black ink strength ay agad na nagkalat, at isa sa mga territory lords na nataman ng evil purging divine spear ay nagpakawala ng mahinang ungol nang bumaba ang kanyang aura. Ang isa pang buo na territory lord ay nagunat ng palad mula sa purong puting liwanag at tiniis ang nag-aapoy na sakit habang walang awa siyang hamampes patungo sa 8th grade. Dahil napakalapit nila sa isa't isa, imposibleng maiwasan ng 8th grade human race cultivator ang hampas ng palad na ito. Halos maisip niya ang eksena nitong 8th grade human race cultivator na malubhang nasugatan. Gayunpaman, sa sandaling ito, kumalat ang napakahinang soul power fluctuation, at hindi nagtagal, naramdaman nitong territory lord na parang ginugulo ang kanyang isipan, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo at ang kanyang isip ay nanginginig bilang kanyang tinta. Nawala ang puwersa. Nanlamig ang kamay na nakalahad at ang matinding sakit ay nagmula sa kanyang dibdib. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang isang mahabang sibat na tumusok sa kanyang dibdib at isang marahas na pagsabog ng enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang napakalaking katawan ay agad na sumabog sa hindi mabilang na mga piraso. Ang dalawang territory lords ay parehong nagbabantay laban sa evil purging divine spear ng 8th grade, kaya paano nila naisip na may isang taong lihim na gagamit ng ilang uri ng paraan para masaktan ng husto ang kanilang mga kaluluwa.
Sa isang sandali ng kawalang ingat, sila ay nahulog. Sa pagulan ng dugo, tumayo si Yang Kai gamit ang kanyang sibat, bahagyang nakataas ang kanyang kilay. Pagkatapos pumasok sa pag-iisa, ang pagpatay sa isang territory lord. Tila mas madali. Palihim na nagbubuntong hininga, ang mga cultivator ng Heaven Opening Realm, lalo na ang mga high-grade Heaven Opening Realm cultivator, ay talagang kailangan na magtanim ng mahabang panahon upang maipan ang kanilang pundasyon. Pagkatapos ng 300 taon ng liblib na paglilinang at pagpino ng hindi mabilang na mga mapagkukunan, bilang karagdagan sa condensing effect ng World Tree Clone ng Miniature Universe, naramdaman niyang kay na ang kanyang pundasyon ay hindi bababa sa 10% na mas malakas kaysa dati. Sabi nga sa kasabihan, kapag tumatanda ang luya, magiging maanghang. Ito ay lalo na kitang-kita sa Heaven Opening Realm. Ang kasalukuyang siya ay hindi na katulad noong una siyang nakapasok sa Heaven Opening Realm. Maaari na siyang ituring na isang matandang luya. Ang mga benepisyo ay higit na mas malaki kaysa sa pagtaas lamang ng pundasyon ng isang tao. Upang linangin ang katawan ng sangkatauhan, pinutol niyang kay ang kanyang sariling kaluluwa. Ang ganitong uri ng paghihiwalay ay hindi kasing simple ng paggamit ng soul-shattering spike. Ang 3-part normalizing art cultivation ay nangangailangan sa kanya na hatiin ang kanyang kaluluwa sa dalawa. 300 taon na siyang nanghina. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakain ng soul-warming lotus ay unti-unti siyang nakabawi. Gayunpaman, kitang-kita din ang paglaki ni Yang Kai. Noon, tuwing gagamit siya ng soul-shattering spike, sumasakit ang ulo niya, pero dahil sanay na siya, natiis niya ito. Gayunpaman, pagkatapos gamitin muli ang soul-shattering spike ngayon, ang sakit ay mas magaan kaysa dati. Lumakas din ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Maraming mga pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan habang ang mga basag na piraso ng Territory Lord ay dumaan sa kanya. Sa kabilang banda, ang 8th grade human race cultivator na nakatanggap ng mensahe ni Yang Kai ay nagpadala ng isang matinding suntok sa Territory Lord na sinaktan ng Evil Purging Divine Spear. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay naging sanhi ng pagkagulo ng utak ng Territory Lord na ito, hindi maintindihan kung paano namatay ang kanyang kasama. Sa sandaling ito, matigas ang kanyang ulo habang lumingon siya kay Yang Kai. Ayon sa kanyang orihinal na plano, kung sasagutin niya ang Evil Purging Divine Spear at gagamitin ang Black Ink Strength na ipinatawag niya ng maaga upang kontrahin ang kapangyarihan ng Evil Purging Divine Spear, magkakaroon siya ng pagkakataon na masaktan ng husto. O kahit natanggalin ang isang 8th grade human race cultivator. Ngunit sa isang kisap mata, namatay ang kanyang kasama. Maya-maya pa, nakita niya ang isang binata na may malamig na ekspresyon na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Medyo pamilyar ang mukha ng binata, parang nakita na niya ito sa kung saan. Yang Kai. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sa wakas ay naalala ng Territory Lord kung saan niya nakita ang kabataang ito ng sangkatauhan noon. Ang taong ito ay si Yang Kai, ang isa na sumupil sa Territory Lords ng Mysterious Nether Territory hanggang sa puntong hindi na nila may angat ang kanilang mga ulo, ang sangkatauhan na minsan ay nagdulot ng malaking kaguluhan at nakatakas mula sa Royal Lord. Halos lahat ng mga master ng Black Ink Clan ay nakakita ng imahe ni Yang Kai. Nabalitaan na ang taong ito ay may ilang hindi maarak na paraan na nagpapahintulot sa kanya na agad na pumatay ng isang innate Territory Lord. Sa Mysterious Nether Territory, halos 30 Territory Lord ang direkta o hindi direktang namatay sa kamay ng taong ito. Nagalit ang Royal Lord at walang awa na sinaway ang Six Arms na namamahala doon. Ang Black Ink Clan ng Mysterious Nether Territory ay napilitan pang ang sumang-ayon sa kahilingan ni Yang Kai, na naging dahilan upang hindi makapanghimasok ang Territory Lord sa digmaan. Nang kumalat ang balita, hindi mabilang na mga master ng Black Ink Clan sa iba't ibang Great Territory battlefield ang nagulat. Nadama ng maraming Territory Lords na pinalaki ng Mysterious Nether Territory ang lakas ni Yang Kai. Ang taong ito ay isa lamang 8th grade, kaya paano niya masusugpo ang Black Ink Clan ng Mysterious Nether Territory? Kahit si Xiang Shan ay walang ganoong kakayahan. Ang Territory Lord na ito ay mayroon ding ganoong pag-iisip noon, iniisip na ang Six Arms ay sadyang napakahina. Maipapakita lamang ni Yang Kai ang kanyang lakas sa Mysterious Nether Territory, ngunit kung maglakas loob siyang pumunta sa Twin Poles Territory, tiyak na ipapakita niya sa kanya kung gaano kapanganib ang mundo. Ngayon siya ay dumating. Ngayon lang naunawaan ng Territory Lord na ito na masyadong one-sided ang iniisip niya. Isang solong tao ang nagawang sugpuin ang lahat ng mga master ng Black Ink Clan sa Great Territory battlefield hanggang sa puntong hindi na sila makagalaw. Kahit na ito ay isang pagmamalabas, ito ay isang pagpapakita pa rin ng kanyang lakas.
Ni hindi niya maintindihan kung paano namatay ang kasama niya. Hindi na niya kailangang malaman kung ano ang nangyayari. Nang malapit na siyang mawalan ng kontrol sa kanyang pag-iisip, sinuntok na siya ng Human Race 8th Race, nagpakawala ng isang marahas na world force na naging sanhi ng paglubog ng dibdib ng Territory Lord habang iniluwa niya ang isang subo ng itim na dugo.